ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka residente ug sheriff init nga nagkatinubagay atol sa demolisyon sa Davao City. Barangay Kapitan nagpatunga na. Cagayan de Oro City Police giklaro nga walay sabwag muriatic modus. Babaeng biktima dunay nakabikil. Pipila ka balay ug tulunghaan sa Cotabato City gibaha tungod sa kusog nga ulan. Pipila ka estudyante ug residente buwis buhay nga mitabok sa taas nga level sa tubig sa sapa sa South UP Maguindanao del Sur. Og iro nga daw na-offend dihang gitawag nga tambok sa iyang fur mom gikalingawan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Tensyonado ang naitabong demolisyon kaganinang buntag sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, kinihuman nga dunay nagpaila no nga tenant usa ni sila ka pamilyahan nga ilahang gibarugan nga doon na sila paigong papeles, doon na sila titulo maunang sumala nila nga dili mamahimo nga i-demolish ang ilahang mga property. Samtang kadaghanan sa mga residente sa maong area, sila na mismo ang niguba ug mibiya sa ilahang mga balay. Atong sayron. Nagkatinubagay ang nagpaila nga tanan ang pamilyang Lastima ug ang sheriff sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing sa Davao City kaganinang buntag ato sa gipahigayong demolisyon. Kamo naghatag sa Montitulok, galit amo cancel ko na chika na. Ha? Karon nang hangyo ni sa imo, nabisan compensation na ganit na just compensation, wala gyud. Kini dili ni Pinky original ni title ni nga wala pa na cancel pero kay dato man sila gi-declare nila cancel kay dili na ni agriculture dili nga dapit commercial na kuno. Pero kung mingon sa commercial, wala na dyan mikatungod para mo file as commercial o unsa ba residential. Kailangan na dyan itiway mi. I-thank you na lang tanang kahago sa akong lolo. Giatubang sa ilang abogado ang sheriff. Nangita sa court order. Yes, 2015 pa ni. Kung dito mo mga tanan, dito na mo sa opisina sir. Wala gani mo. Ako aning dalon sa mga pulis. Gisuwayan ni Kapitan Joel Santes nga magpatunga sa nagkainit nga tensyon. Kaganina na mo attorney ka. Bahay niyo Ano na ako di ano ka. masamok man or samok ang dati. Samok So chud. focus sa katugulay problema siguro barakana siguro. Gitabangan og guba sa demolition team ang mga balay nga kasagaran gama sa light materials. Halos tanan sa mga apektadong residente ang nangunay mismo sa pagguba sa ilang mga balay. Samtang ang uban iyahay og hakot sa ilang mga gamit. Dinhi daplin sa krasada ang pipila gipamutang ang mga gamit kay wala pay kabutngan. Dapat ang ilahang gibuhat nila. Itagaan mig lugway. Kay dili man may ingon nga dili mi muhawa man mi. Ang amo lang unta nga nay maluoy sa mua. Ang gobyerno sa diri sa Davao City kay Mayor Baste kung hinaut ta mo hatag sila og kaluoy sa mga tao. Nakabantay ang kapulisan sa lugar. May instruction ako kahapon na to observe maximum tolerance para wala tayong magiging problema dito sa pag-demolish sa lugar na ito. Supreme Court decision na ito, it will follow the ruling of the Supreme Court. Sumala sa pamilyang Luy, pinaagi sa ilahang representante na cancel na matud pa ang titulo sa Lastima niadtong 2006. Sanglit dili matud pa sila ang original tenants. Ug ang land classification gikan sa agricultural nahimo matud pa ang commercial. 20 hectares matud pa ang ilahang giandam nga relokasyon sukad 2019. Base sa gipakita nila nga legal nga kamanduan sa media, ang demolisyon nagsumikad matud pa sa resolusyon sa Supreme Court Resolution niadtong May 2025 nga gi-reinstate ang February 5, 2025 nga writ of possession. Since 2019 po naami tulo ka relocation program, relocation site. First na mo gitukod kay dadto sa Talomo River Kalinan, then ikaduha diri sa Takunan, ug ang last na mo nga gihimong relocation is ang Dakudaw Kalinan.
Ginaasikaso na lang matud pa ang ubang papeles aron ma-endorse ang propiedad. Nakaschedule siya late this year. Ma-prepare na mo ang deed of donation para ma-endorse na gid namo ning property dinhi sa community. Kinahulat na lang gid namo ang ilahang registration sa ilang association. Sara, ang katong pipila no sa mga gipahawa na adiha nagtiner sa barangay hall. Pero lagi kay limitado lang ang pwede makater sa barangay hall. Ang uban na pagyapon no daplin sa kalsada samtang ang uban dito una nagpuyo no sa ilahang tagsa-tagsa nga mga relatives o paryente. Ang katong mga wala gyud kapuy-an na nawagan sila nga unta matabangan sila sa ilahang kahimtang karon. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Giklaro sa Cagayan de Oro City Police nga walay sabwag muriatic modo sa syudad. Gingong isolated incident ang nahitabo sa rider ug babaeng angkas nga gisabligan og kemikal sa milabayng adlaw. Ug base sa CCTV footage, nailhan ang nagsablig nga mao ang nakabikil sa babaeng biktima. Ani ang report ni Cyril Chavez. Giklaro karon sa Cagayan de Oro City Police nga dili usa ka modus operandi ang insidente sa pagsabwag og asido ngadto sa nawong sa usa ka rider ug angkas niini nga nahitabo sa syudad niadtong adlawng Lunes. Matod sa Carmen Police Station, kinsa mitutok sa mong hitabo o sa kini ka-isolated incident nga bunga sa usa ka personal nga bangi, tali biktimang babae o suspect nga misabwag sa kemikal. Base sa nakuhang CCTV footage sa PNP, ilang nakita ang suspect nga angkas nga gaatang sa may kalsada o diyang migawas na ang biktima sakay sa laing motor. Milihok gilayon ang suspect og misakay sa usa ka motor. Dala-dala ang botilya nga adunay sulod nga kemikal. Ila gilayon giovertikan ang motor sa mga biktima dayon sabwag sa maong kemikal. Panaklaro gid siya no, nagdala siya og kanang empty Gatorade. Colorless ang sulod no. Liquid siya, Gatorade nga bottle. So maupod ang gi-describe po sa mga biktima mo'y gisultay. Human nga may report sa Carmen Police Station ang mga biktima na sayran nga adunay nakabikil ang babaeng biktima sa iyang gitrabahuan. Sa pagsuta sa CCTV footage, nakumpirma niini nga ang misablig mao ang iyang nakabikil. Ato man interview gahapon, nato na siya na istorya nga mobile siya apan release sa iyang sa iyang medical certificate o medical legal. Padayon ang follow-up investigation sa kapulisan sa mong kaso o sa pagsubay sa suspect. Giklaro sab sa PNP nga kini ang labing unang hitabo nga adunay nanablig og kemikal sa usa ka rider. Sukwahi sa mikatag sa social media nga usa na kini kamodos sa mga kriminal sa syudad. So para sir, wala tayo na-record, nagpa-blatter o na-interview regarding sa the same incident. The same incident previous months, so wala tayo nakuha. So kinira nga incident din sir. Cyril Chavez, One Mindanao. Magpabilin matud pa nga lig-on ang relasyon sa Amerika ug Pilipinas, ilabi na sa pagsiguro sa seguridad sa West Philippine Sea. Ani ang report ni John D. Esteban. We stand by the Philippines, not only as partners in prosperity and as friends, partners, and allies, but this alliance is ironclad. Mao kini ang payag ni U.S. Chargé d'Affaires Robert Ewing ug galing bugrabe ang tensyon sa West Philippine Sea, tali Pilipinas ug China. Iya kini giluwatan nato sa iyang pagbisita sa Davao City adlong Huwebes, February 26. Ni baguhay lang, giakusahan sa Philippine Coast Guard ang China nga gijam ang signal samtang nagpahigayon og maritime patrol ang Pilipinas sa Baho de Masinloc. Kay mawala matud pa ang Starlink signal sa PCG ug galing buduol kini sa maong lugar. Dugang ni Ewing, karong taliabot ang balikatan usa ka tinuig nga military exercise tali Amerika ug Pilipinas. Kini matud pa ang usa sa pinakarakong balikatan aron mapalig-on ang alyansa tali duha ka nasod ug ang abilidad sa pagtubag sa krisis. We are pleased to work side by side with our Philippine partners and allies, and one of the focuses on Balakatan is interoperability, and also a focus on Balakatan. I'm pleased to say, this year for the Balakatan exercise involves a number of countries, and one of the largest Balakatan exercises upcoming. Usama to pa sa iyahang tumong sa pagbisita sa Davao City mo ang pagdugang sa matampo sa Amerika sa ekonomikanhong kalabuan sa syudad ug sa Mindanao. I was pleased to be able to meet with the American Chamber of Commerce last night
and discuss ways to expand investment here in Mindanao and in Davao, and also make the connections between the high skills that U.S. businesses can bring, including in fields such as agriculture, and importantly as well in energy and in infrastructure projects. Kauba, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1. Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Pipila ka kabalayan og tulunghaan gibaha tungod sa kusog nga ulan sa Cotabato City. Ang ubang residente midiskarte aron makatabok sa gibahang kalsada. Ano ang report ni Efren Mamak? Gisulod na og tubig baha kining kusina sa usa ka balay sa Purok Zion B sa Mother Barangay Rosary Heights o Barangay MBRH sa Cotabato City diyang nasidati ang kusog nga ulan adlang Huwebes. Sa Sinsuat Avenue, makita kining gulagway sa babae nga nakasakay sa dako nga styro nga gituklod ni ini mga residente aron makalabang sa hangtod bagtak nga tubig baha. Gani daw dagat asab kining kalsada sa ubos nga bahin sa syudad kung asa makita kining lalaki nga gituklod na lang ang iyang payong-payong tungod sa kataas sa tubig baha. Kini aron makaabot sa taas-taas nga bahin sa kalsada nga walay baha. Wa sab ka ikyas ang mga tulunghaan sa syudad. Sa kuwang hulagway sa usa ka estudyante sa Rojas National High School, nasudla na og tubig baha ang ilang classroom sa grade 11. Sa tala sa CDRRMO, tulo ka barangay ang apektado sa pagbaha nga mao ang barangay RH Mother, RH6 ug barangay Bagwa 2. Hinuon, miubas ra ang tubig baha human sa usa ka oras. Sumala sa CDRRMO, gawas sa kusog nga ulan, ang urban og street flooding nga nasinati sa syudad tungod sab sa gagmayng drainage canal. Ang problema pa rin naman po natin sa mga urban flooding po dito sa Cotabato City, yun maliit po ang kanal natin. Pero eventually, subside naman po yung tubig baha natin dyan. Likely, aabot na ang 1 hour lang. Hinuon walay na report nga nadanyos tungod sa baha. Abiso sa CDRRMO sa mga residente, ilabi na katong nagpuyo sa ubos nga lugar nga magbantay sa matag kusog ang ulan. Na-advisean po natin ang mga barangays and mga constituents sa Cotabato na may mga magmasid-masid po sa mga, lalo na sa mga river areas na patayan po yung pag-aakyat po ng tubig, lalo na yun sa mga lugar na malapit po sa ilog. Sumala sa pag-asa, easterlies ug localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nakuha sa Zamboanga, Sibugay ang Guinness World Records alang sa longest line of talaba. Kini gipahigayon atol sa tinuig nga Talaba Grill Festival nga kabahin sa Sibug-Sibug Festival ug usa ka ginapasigarbong aktibidad ug ginadayo sa probinsya karong tuiga. Taas ang linya sa talaba nga gipahigayon sa Rotonda Obelisk o sa tinguha nga makabot ang world record title. Anaa sa 24,222 ka oysters ang gigamit aron makumpleto ang record. Ipahigayon kini niadtong February 26, 2026 sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang maong kadaugan na atulsab sa ika-25 founding anniversary sa probinsya. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Pipila ka sakyanan og alaga nga hayop ang naapil og kasunog sa pagkaugdaw sa usa ka balay sa General Santos City. Mga bata nga nagdula og kalayo gitudlo sa mga residente nga tinubdan sa sunog. Kabumbiruhan padayong nag-imbestiga. Ani ang report ni Efren Mamak. Sunog guys, diri sa Barangay Lapangan. Sa cellphone video nga kuha sa motorista nga si Ronel Margalio, makitaan ang itom nga aso gikan sa nasunog nga balay sa usa ka compound sa Purok Maguindanao, Barangay Labangal, General Santos City pasado alas 3 sa hapon adlaw Miyerkules. Makita usab sa video ang pagtinabangay nga mahanay ang dagan sa trapiko sa lugar, pinaagi sa mga concerned citizen aron makaagi ang fire truck. Taod-taod, iyahay na og abot ang mga fire truck sa BDRRMO, Barangay Labangal ug General Santos Fire Station. Diyang napalong ang kalayo, ugdaw na ang tibok balay ni Mahathir Abdul Razak. Sumala niya,
Pauli pa lang siya human sa iyang transaksyon sa Maasim Sarangani Province, yang nahitabo ang sunog. Nabilin daw sa maong panimalay ang iyang mga gagmayng pag-umangkon. Hinuon walay naangol sa hitabo. Sumala niya, doon na daw nagdula og kalayo nga mga bata una nahitabo ang sunog. Pagdating ko dito, ito na, nadatnan ko. Sira na. Sunog lahat. Mga bata daw, naglaro daw ng apoy. Hindi ko alam. Kasi wala man ako dito. Wala matudpay na salba sa iyang mga gamit. Gani naapil sab daw kasunog ang iyang tinigong nga kwarta nga nagkantidad og 40,000 pesos. Gani tungod sa kadako sa sunog, nadamay ang duha ka nakaparalang sakyanan sa iyang paryente sa sulod lang sa compound ug mga alaga ni ini nga kalapati nga anaa sa hawla. Miabot sab sa silingang balay ang kalayo nga miugdaw sa pampasaherong van ni Evelyn Butukan ug nasunog sab ang duha niya ka motorsiklo ug usa ka bike. Nagbantay daw siya sa iyang tindahan nga distansya sa nasunog nga balay, diyang nakadungog siya og mga syagit sa mga silingan ug paggawas niya. Dako na matud pa ang kalayo sa katapad nga balay. Yung bahay dyan, wala na. Usok na at saka apoy na masyado. Nagpadayon ang investigasyon sa kabomberuhan sa tinubdan sa sunog. Pahimangno nini sa katawhan. Before tayo aalis ng bahay, make sure all plugs, lahat ng mga nakasaksak na bunot natin. Pag nagluluto tayo, wag natin hahayaan na walang nakabantay. Ugaliin natin i-practice yung good housekeeping natin. Kasi kung wala namang fuel, walang kakainin yung apoy. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Posibleng subling magpatuman na sabog taas presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana nga moabot sa 10 piso kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, posibleng musaka og piso og 10 centavos kada litro ang presyo sa gasolina, 50 centavos sa kada litro sa diesel ug 90 centavos sa kada litro sa kerosene. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Lakip sa nakaapekto sa presyo sa lana ang tensyon sa Estados Unidos ug Iran. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana ginapatuman ang final nga oil price adjustment. Pipila ka estudyante ug residente ang nakuhaan og video nga mitabok gamit ang balsa ug kabayo. Dihang misaka ang tubig sa usa ka sapa sa South UP, Maguindanao del Sur. Ani report ni Efren Mamak. Kini ang kulbahinam nga pagtabok sa pipila ka estudyante ug residente atol sa taas nga level sa tubig sa Rayungan River sa South UP, Maguindanao del Sur. Sa kuha sa uploader nga si Felipe Akay Alon Artilado, kinsa usa ka ALS teacher sa barangay Kigan ug Pandan, makita ang pisi nga gihimo sa mga residente nga nagsilbing giya sa mga motabok sa sapa. Duna say improvised nga balsa nga ginasakyan sa motabok o ginagiyahan sa tawo aron dili maanod sa tubig sa sapa. Gani sa video, makita sab ang usa ka kabayo nga mitabok sab sa sapa sakay ang duha ka individual kung asa ang usa niini estudyante. Sumala ni Teacher Felipe, mao kini ang sitwasyon sa matag kusog ang ulan nga masinati sa lugar kay naguba ang temporaryong tulay niadtong milabing bulan. Gama lamang matud pa sa kawayan ang maong tulay nga gihimo sa barangay nga wa nagdugay tungod sa mga pagdaot sa panahon. Saysay pa ni Teacher Felipe, kung walay ulan, makatabok man sila sa sapa kay mabaw lang ang tubig. Apan kung kusog na ang ulan, maglisod sila kay lampas tao na ang level sa tubig. Pag maglakas na ang ulan, yan talaga po ang sapiti ng mga estudyante namin po. Hindi po makatawid, lalo na po yung mga estudyante mula sa Pandan National High School at ganun pa rin po yung mga residente pauwi sa rin ng Barangay Kigan. At yung namang mga residente na mula sa Barangay Pandan na pauwi na rin po sa Pandan. Pero sa balit sa malakas na baha, naabot na po lampas na taor kaya sobrang taas na rin po ng baha. Hinuon, gipaabot na nila kini sa hingtungdang ahensya ug nang hinaot nga mapahimuan na sila og tulay sa labing daling panahon. Kay dako gayud nga risgo kanila ang pagtabok sa mong sapa. Lalo na po sa amin na mga guro, syempre nag-alala din kami sa aming kalusugan kasi nga sa daanan din po. Ginasulayan pa sa news team na makuha ang bahin sa LGU South UP. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mas todo hataw nga sayaw ang angay atangan sa Stars on the Floor sa Domingo. Next round na sa kolabanan sa Dance Arena. New dance duos, new dance styles. Kinsang team kaha ang manguna kay ihatag na
sa celebrity and P-pop stars ang tanan alang sa todong paghataw sa ikaduhang kolabo-labong labanan. Dunga natong atangan sa trending dance reality show nga Stars on the Floor karong Domingo, March 1, 7:15 p.m. 17 anyos nga lalaki nga gitudlong sospek sa pagpatay sa usa ka lalaking PWD. Ana-ana sa kustudiya sa otoridad. Banay sa biktima, nagbangutan gihapon sa kalit nga pagkawala sa ilang mahal sa kinabuhi. Ani ang report ni Cyril Chavez. Kini ang mga malipayong ngisi ni John Ray Ahan nga nakapalipay sa iyang mga kabanay ug mga higala. Apan ang mga ngisi ni ini karon dili na makita pa. Human ang kalit nga pagkamatay ni ini. Si John Ray, 38 anyos, kinsa adunay Down syndrome og residente sa barangay Panghiawan, Katarman, Camiguin Island. Nakaplagan na lang nga patay ug adunay samad dinunggaban sa dughan Miyerkules sa milabing semana. Gani tungod sa hitabo, hilabihan ang pagbangutan sa kabanay sa biktima. Sanglit igo lang daw kining mitambong og disko. Apan wala na nakauli. Adlawng Domingo, nalubong na ang biktima. Sakit to sa pagkakaroon, sir. Sakit gigaayo, di pagidali na to madawat. Labi na sa akong ginikanan, akong mga kuan. Adlong Martes karong simanaha, nadakpan sa Katarman PNP ang gitudlong sospek sa mong krimen. Ang 17 anyos nga lalaki nga giingong mitambong sab sa disko o giingong midunggab sa biktima. Saysay sa sospek kinsa una pang nagpailang nga witness sa krimen nga iyang nadunggaban ang biktima human nga namisikal kini kaniya atol sa disko. Ang mga suspechado allegedly gihapak daw sa likod sa maong biktima. And sa iyang pagpauli tungod sa iyang kahubog nakita niya ang maong biktima nga naglakaw pod no sa adalan ug didto iya kining gituklod sa pagkatumba sa maong biktima iya dayon kining ginunggab sa makausag. Butang nga wala sab giuyunan sa banay sa biktima. Dili gid mi katuo, dili mao iyang rason. So mao na lang iyahang gipalibay nga rason. Pero dili gid na siya mao nga rason. Kay kabalo gid mi sa mong magulang nga dili gid to siya kabalo magingana. Gipasakaan na og kasong murder ang sospek ug anaa na sa kustudiya sa Camiguin Youth Welfare Home. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Temporaryong gipaundang sa Cagayan de Oro City, LGU ang pagpamaligya sa mga night market vendor sa Guillermo Street sa Cogon Market Area. Kiniuman nga nakitaan og nagkadiyang kalapasan ang mga vendor sa lugar, sama na lang sa nagpundong mantika sa kadalanan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nakatakdang ipaundang karon sa Night Market Management Committee sa Cagayan de Oro City, LGU ang pagpamaligya sa mga street vendor sa Guillermo Street sa Cogon Market Area ning syudad sugod Marso 9 ning tuiga. Kini gumikan sa nakitang kalapasan ug wala pagsunod sa mga vendors sa gilatin nga gabayan sa LGU. Pipila dinhi ang wala pagtuman sa mandatory matting sa matag pwesto aron dili maadto sa kalsada mga mantika nga ilang gamit sa pagluto sa ilang mga produkto. Budanlog, delikado, pag wala lugar sa nagbaligya, basi na yung mukagi, may digyas, yun na. So, kining pag-suspend sa night market diyang dalana, ato sabdayon ng hangyon ng Bureau of Fire nga i-flashing para malimpyo gayon. Gawas ni Ana na matikdan sab sa komitiba ang mga wala pagsinabtanay sa mga vendor o pagpasagad sa ilang mga basura. Dugang sa opisyal, nga temporary closure lamang kini ug pulungon pa kung kanos sila tugutan nga makatinda pagbalik. Panawagan sa LGU karon ngadto sa mga vendor nga mosubay gyud sa mga polisiya nga ginapatuman aron makabalik pa sila sa pagtinda. Sa mga pumapalit, gamay lang nga pasensya kay mawala ang inyong mga suki, but man lagi ato ning gabuhaton para matarong nato kung mapabalik nato ang night market. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Makasinati og init nga panahon ang pipila ka lugar sa nasod dala sa epekto sa easterlies apan posible gihapon ang mga pag-ulan. Sumala sa pag-asa magdala og init nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang easterlies ilabi na nga nawala kadala epekto sa bugnaw hanging amihan apan bisan niini dunay gihapoy mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa halos pipila ka lugar sa Mindanao sama sa Northern Mindanao, Sorsogon ug Davao Region.
Dunay kusog nga mapag-ulan nga posibleng magpabaha o magresulta sa landslide. Busa mahimong alerto kanunay, mga kapuso. Gikalingawan karon ang usa ka iro nga daw nanluod dihang giingnan sa iyang fur mom nga tambok na daw kini. Ako ay mayroong alagang aso na maganda ang balahibo. Siya ay super bilog na bilog. Ay, sorry. Gikalingawan sa social media ang video sa fur mom nga si Youth Cooper Maria Colleen Espinosa nga ginakantahan ay ang alaga nga mixed breed Japanese Spitz ug Terrier nga si Caddy. Kaysa tumoy sa kanta, nalahi na ang lyrics. Saysay ni Youth Cooper Colleen, wala daw siya kahibalo sa insaktong lyrics. Maong nagmugna na lang daw siya og haom sa tono sa kanta. Namatikdan sab daw niya nga may tambok gyud daw si Caddy kung itandi sa miaging tuig ug mas may bugat sab daw kini. Mao nga nahimuot daw siya sa reaksyon ni Caddy. Buta nga gikalingawan sab sa mga netizens. Doon na sab baka mo'y cute fur baby, mga kapuso? I-share na kada sa #YouScoop. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Usa ka pribadong van nga nakaparada sa Market 4 sa Gensan Fishport ang midiretso sa dagat. Sakay nga 9 anyos nga batang lalaki naluwas. Ano yung report ni Efren Mamak? Nagkaguliyang sa Gensan Fishport alas 10 sa buntag adlong Biyernes. Madungog sa video ang pagsyagit sa usa ka bata nga nagapangayo og tabang samtang nakasakay sa van. Gilayong milangoy ang mga laborer sa Fishport padulong sa van aron luwason ang bata. Sumala sa initial report sa General Santos City Maritime Police Station, saysay sa lalaking driver sa van nga miadto siya sa Fishport kauban ang 9 anyos nga anak nga lalaki aron mamalit og isda. Giparada daw niya ang van sa parking area at tubangan og duol sa dagat ug gisiguro daw niya nga naka-handbrake kini. Gibilin daw niya sa sulod sa van ang bata nga natulog. Apan wala pa daw siya nakalayo, namatignan niya nga nagalihok ang van ug hinahinay nga midiretso sa dagat. Gisulayan pa daw sa driver pugngan ang van apan tungod sa padulhog nga giparkingan, wala na niya kini nakaya. Gani sa laing video, makita nga naghinay-hinay ug kaunlod ang van sa dagat. Dula ng van. Hinonluwas nga na-rescue ang bata. Banda alauna sa hapon, nakuha na ang van gamit ang crane. Padayon ang investigasyon sa Gensan Maritime Police sa panghitabo. Ginasulayan pang makuha og pahayag ang driver sa van. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Nagdeklara na og state of calamity ang tibok probinsya sa Davao de Oro, lakip ang pipila ka barangay sa New Corella sa Davao del Norte tungod sa mga pagbaha sa miaging semana. Ani ang report. Gideklara na ang state of calamity sa tibok probinsya sa Davao de Oro tungod sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta nga epekto sa shear line sa nakalabayng semana. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, giaprobahan ang resolusyon sa sangguniang panglalawigan. Tumong sa maong deklarasyon nga mas mapadali ang pagpagawas og pondo alang sa pag-recover sa probinsya. Base sa datos sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of February 25, moabot na sa kapin 86,000 ka magbanay ang naapektuhan sa kalamidad gikan sa 11 ka mga lugar sa probinsya. Natalasab ang 22 ka mga panimalay nga totally damaged ug 44 ang partially damaged. Samtang miabot na sa 470.3 million pesos ang nadanyo sa agrikultura ug 957,000 pesos sa mga livestock. Samtang gipailawom sab sa state of calamity ang 6 ka barangay sa New Corella sa Davao del Norte tungod sa mga pagbaha sa nakalabayng semana. Sa impormasyon sa New Corella Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lakip sa mga girekomendang mapailawom sa state of calamity ang Barangay Mambing, New Bohol, Poblacion, Santa Cruz, Mesaoy ug El Salvador. Base sa inisyal nga datos sa MDRRMO, dulan 30 ka mga aqua farm operators ang naapektuhan sa pagbaha ug minilyon ka pesos ang nadanyo sa agrikultura sa lungsod. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.
Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.